Okay, kamusta po kayo lahat? Doc Willie, Doc Lisa. Guest natin, napakagaling na rheumatologist. Yan ang gusto nyo. Specialista sa rayuma, nag-train sa PGH. Opo. Okay, si Doktora Maria Vini Mina. Opo. Doktora, yes, ang topic natin ngayon, gout. Kasi gusto nila gout. Opo. At maraming maling akala sa gout. Marami nakikinig ngayon, kala nila may gout, wala pala. O baka may konti, kala nila hindi gout pala. Okay. Yes, Dr. Rabi. Ganito, marami po kasing klase ng rayuma. Kaya lang, sa Tagalog kasi, isa lang yung term na rayuma, di ba? So sa Ingles, marami yan. Arthritis, rheumatism. Pero ang pinaka-importante, ito po ba ay may pamamaga? So ano ba yung pamamaga? Yung masakit pag hinawakan, namumula o madalas mainit. Okay? So, laging ang naging konsepto natin, pag may masakit, may namaga, laging sasabihin, baka may gout ka. So una sa lahat, ito pong tingnan natin. Ang gout, hindi po yan parate sa lahat ng tao. Una sa lahat, mas common. Tingnan po muna natin kung saan siya mas common. Mas common sa mga lalaki. Ang gout. Ang gout, opo. Mas common din siya sa mga edad na sabihin na natin hindi po napakabata, no? Sinasabi ko lang mas common. 40s. Yes, sir. Mga ganon. Mga 40s to 50s na lalaki. So, yun ang una nating iisipin. So, wag naman matakot yung mga batang babae na biglang sumakit ang kamay, bigla niyong inisip na may gout na kayo. So, pag 20, 30 years old, wag na muna yun ang isipin natin. Tingin mo hindi. Normally, ano meron sila? Usually, baka mamaya napagod lang kayo o may ibang topic yun na ano ba itong rayuma na to. Na anong mga joints yun, Dr. Okay. Rabini? So, madalas po ito kasi... muna yung sa kabataan na hindi gout. Kasi ang mahirap dun sa mga kabataan na hindi gout, baka meron kayong ibang tinatawag na connective tissue disease or rheumatoid arthritis, lalo na... Yun ang mas common. Yes, sir. Lalo rheumatoid arthritis, lupus, baka, di ba? Lalo na, sir, itong importante. Ito bang pamamaga ng kamay nito ay paulit-ulit at minsan matagal nang nangyayari. Pinaka magandang panahon na aming sinasabing baka delikado na yan ay mga 6 na linggo. Mga 6 weeks or longer. Ito yung mga warning signs na hindi lang ordinary nagbuhat na pagod, sumakit. Yes, sir. So ano yung ang clues is 6 weeks masakit. Opo. Minsan, yung iba, iniinuman naman nila ng gamot ng pain reliever, pero mainit pa rin. Paano, normally, anong joints to? Kung rheumatoid arthritis, syempre usually kamay. Pag rheumatoid arthritis, So, dito. Yes. At matagal. Yes, sir. 6 weeks. Sir, pag hinawakan ninyo, ayan, kung titingnan ninyo, ang naaapektuhan pong mga daliri ninyo ay usually yung mga maliliit na daliri ng kamay. At madalas, ayan, papakita ko dito. Ito, kasi yung medical terms, mahirap pa nilang ma-describe sa pakita natin. Yan, at saka yung wrist. Okay po? Dapat mainit. Madalas, sir, may mainit. Pag rheumatoid arthritis. Yes, sir. Pero yung mga, like yung mga carpal tunnel at yung mga kakabuhat minsan, lang. Minsan, sir, talagang nawawala yan kung naipahinga ninyo. At alam ninyong nangyari dahil sa may ginawa kayo. Ang isa pang kailangan tandaan ninyo, kung delikadong arthritis sa mga batang edad, lalo na kung babae, mahirap pong galawin paggising nyo sa umaga. Yun po ang isa na kailangan nyong maalala. Ngayon, kung talaga naman... Bakit masama kung, di ba pag nagkakaedad, talagang matigas sa umaga? Sir, iba kasi yung matigas sa umaga o mahirap. Pag rheumatoid arthritis, lalo sa batang edad, minsan po, 2 oras na, hirap pa kayong galawin. Kapag yung arthritis na osteoarthritis na dala ng edad or napagod kayo, matapos nyong i-stretch ng konti, ayos na po kayo. So, osteoarthritis,
So, happy na tayo dapat sa osteoarthritis. Konting galaw-galaw ng back After na masikip. 30 minutes Oo. to less than Pero an pag hour. bata kayo, 2 hours, Ay. masakit pa rin, baka rheumatoid. Sige, magpatingin na po kayo. Oo. At kung 6 na linggo na ito o mas matagal na nararamdaman nyo, huwag nyo nang baliwan. Ayaw rin natin yung rheumatoid arthritis. Pero ang topic natin ngayon, gout. Gout, eh. okay. So, kailan papasok yung gout na mas kinakatakutan So, nila? ganito. Sa totoo lang, hindi naman ganun karami yung nagkaka-rheumatoid arthritis. Kaya lang, dapat aware naman sila Sa gout, konti sa rin. rheumatoid arthritis. Oo. Sir, mas marami ang gout talaga. Marami ang gout talaga. Pero yan ay nangyayari sa mga lalaki. Siguro sabihin na natin above 40. Sa At babae, yung- hindi common? Hindi masyado, sir, sa edad na yan. Ang common dyan, lalo, lalaki, 40 at manginginom. Manginginom? Opo, okay? Di winner tayo dyan. Manginginom po. Paano kung gusto niya ubusin lahat ng alak, tapos hindi daw siya kakain ng munggo? Kasi yung munggo daw nakaka-gout, pero yung alak niya hindi daw So, nakaka-gout. tingnan muna natin kung bakit ba nagkakaroon ng Ba't nagkakaroon ng gout? gout? Saka may Okay. nagtatanong, paano daw malalaman kung may gout siya? Yun nga. Ganito yan. Ako, pinapakwento ko sa pasyente. Kasi minsan, kailangan ikwento talaga nila. No? Iba-iba ang kwento. Pinakamadalas ganito po ang Kwento drama. ng gout. Okay. Drama ng gout. Yung kahit mga bata pang lalaki, minsan 20 pa lang, 28, 30 years old. May namaga. Sabi sa akin, di Dok, kasi nag-basketball ako eh. Kaya sumakit. Okay. Okay. Pero hindi niya nalaman, 2 or 3 days ago, naku, nag-inuman sir, nag-party eh. So isang case na nainom, ang pulutan pa, syempre. Wow. Puro laman loob, di ba? Wow. Okay. Chicharong bulaklak. Yes, sir. Okay. Sarap. So next time, sasabihin niya sa akin, pero Dok, nawala. Nawala eh. Nawala eh. Anong joints to? Normally. Sir, minsan kahit anong joint, pero ang Kahit anong pinakamadalas po sa Anong Pilipino, ay yung sa paa, yung hinlalaki. Hinlalaki sa paa. Ang Yan ang tawag number natin, 1. yes, first metatarsal. Yung sa ano ninyo, So, paa. pag yan ang sumakit, yung hinlalaki, namumula, halos Hindi gout na yan. nakamalaking tsansa, yan po Ay ay gout. gout. Lalo na kung hindi nyo kinwento na nag-party-party po kayo ng ilang araw. Pero sir, ang magandang kwento kasi ganito, nawala eh. Siyempre bata pa. May mga tao talaga po na yung panunaw, sabihin na lang natin, ganito ang description ko eh. Meron talaga tayong sariling panunaw ng uric acid. Kaya lang, hindi lahat ng tao ganun kadami, sir. Minsan, darating po yung edad na, Ano tong panunaw ng uric acid? ayun, sir, mahabang ano yun eh. Mga enzymes. Mga enzyme yan eh. So, Oo. siguro, mahirap ng matandaan, di ba? Oo. So, anyway, ang gagawin natin, sir, pag tinanong mo, after 2 to 3 years, sir, nabalik. Pero yung sumpong, matapos niyang uminom, mas matindi na po. Lagi ba sa paa lang? Hindi po. Ano pa ibang Naku, joints? kahit kamay. Kamay. Kahit kamay. Dito. Kahit kamay, elbow, wrist, tuhod. Pwede rin. Pwede rin po. Kailan tayo aabot doon sa lumalabas na Ay, top 5? wag naman sana, sir. Marami yung naglalabasan na, Yes, yung sir. bukol-bukol. Yun nga po. Parang nanganganak na. Yun Ano nga yan? po. Sir, ano na yan? Late na yon? Late stage na Sa yan. PGH, marami. Marami. Kasi di ba may 4 stages yan. Yung una kasi, Sige nga, tumaas lang yung 4 uric. stages of gout. Oo, tumaas Okay. lang yung uric acid, di ba? 1 is uric acid. Ano tumaas. pa ba? Yung pangalawa, ayun na, nag-flare. Yun na yung dinidescribe ko na. Hindi nila alam na flare na pala yun. Pag pinakwento mo lang, saka kung mo malalaman na meron talagang time na nagsumpong nawala. Kasi nawala. Kaya sir, hindi na nagpatingin. Di ba? So, Happy yun. siya. Oo, kala niya nawala na eh. Ininuman niya ng tubig, nawala na. Di ba? Pangatlo, yun yung stage na tinatawag na intercritical gout. Walang sumpong. Walang sumpong eh. Pero it does not mean po na yung uric acid na mataas, hindi po nagkukos ng Sira sa kidney loob at iba pa. Yes, sir. Yun. Yung 4th stage, yun yung sinasabi niyo po. Meron na siyang tophi. Meron ng mga makikita niyong bukol. So, paano nila malalaman ng mabilisan kung may gout? Yun. So, madalas, sir, kung ganun ang history ninyo, maganda, pumunta kayo doon sa inyong doktor. Kasi, syempre, saka yun, check kung ano yung tinatawag na level ng uric acid.
Depende po dun sa level ng uric acid. Madalas po, kakailanganin na natin na magbigay ng gamot para po ito ay pababain. Baka turo mo na yung levels, doktora. Alam nyo, kasi po, pag tayo ay kumuha ng level ng uric acid, alamin po ninyo na yung mga nasa laboratory, wag po kayong mag-rely muna doon, ha? Kailangan ikwento nyo sa doktor nyo at yung doktor nyo ang magsasabi sa inyo kung paano ang pagbigay ng gamot. Kung ayaw nyo naman talaga ng gamot at kayo ay gustong lifestyle, ito na po ang laging tinatanong, ano ang bawal na pagkain? Sa totoo lang, kung gusto nyo ng simple, unahin muna natin, huwag na muna kayong uminom ng alak. Number 1 talaga yung alak. Yes. Pangalawa, Number 1 talaga. Yes. Kahit ano, hindi naman, better ba beer, wine, wala hard? Kasi sir, ganito. Hindi, kailangan daw nila lumusot eh. Wala. Kasi ganito. Pag hard daw, less. Ang kwento ko nga sa pasyente ko, para Gin, maintindihan nila, yun kasing alak, hindi siya ang cause na dumami yung uric acid nyo. Ang nangyayari po dyan, yung uric acid na nasa loob na ng katawan nyo, hindi po ninyo maiihi o mailalabas. So, di ba worse, sir? Kasi, bakit di mailabas? sir, nandun yun dun sa mga receptor sa kidney. Na kumbaga, yung perang mga receptor tayo sa kidney na dapat sa kidney, pag umihi ka, daladala niya yung uric acid, itatapon mo, yung alak ho, yung alcohol yung nakasakay doon. So, imbis na mailabas yung uric acid, naiwan po sa loob ng katawan. So, kahit hindi ka na kumakain ng excess protein, kung saan nanggagaling talaga yung uric acid, nadagdagan lalo. Nagda-diet ka na, So, pag may gout na, mataas na uric acid, hindi na pwede uminom ng alak. Yun naman talaga, Wala sir, na. ang advice. Pag gano'ng kataas ng uric acid sa dugo, masasabi mo gout. Paano kung a little high lang? Sir, kasi ngayon, hindi naman natin na may measure yung eksakto, no? Sa araw na nagsumpong ka. So, baka minsan mataas o opo, mababa. hindi lang nakuha ka agad. Kasi baka mamaya maganda pa kidney mo, naiihi mo pa rin yung iba. So, ngayon po, yung sa level, kung titingnan ninyo, sa amin pong mga rheumatologist, mas gusto namin na ang level ay yung 6.0 milligrams per deciliter. Kung ano yung numero doon, nakikita nyo yung 6.0, di ba? Yun po ang level at mas mababa pa. 6.0. Opo. Sa aming pag-aaral, kung ganito po kababa ang level, mas konti po yung nagsusumpong. Pero ito po kasi ay kung meron na kayong iniinom nga na gamot na para i-maintain ito para pababain. Ngayon, kung ayaw nyo, meron talaga, sir, kasi sasabihin sa akin, mataas yung uric, Ayaw pero minom ng gamot. Ayaw minom ng gamot. Meron talaga, sir. Ang advice ko lang, ano ang bawal na pagkain? Huwag po Alak kayo naman, no? masyado sa protina. Karne. Yes High po. protein. Yes po. At isa pa, Anong protein na daw? sa meat po, yan talaga. Pork and beef. Pork and beef, pwede naman kayo sa chicken. Definitely, pwede sa fish. Pero meron po ako mga pasyente na nagre-react sa totoo lang dun sa parang yung Isda. mapula talaga yung meat ng isda, like tulingan po. Tulingan. Meron. Hindi lahat. Tulingan. Kaya kung bata pa po ang pasyente, mga 30 to 40 years old, hindi po ako masyadong malupit. Ang ginagawa ko, sabihin ko sa kanila, ilista nyo kung ano yung pagkain na parang naramdaman nyo, susumpungin kayo. So medyo practicein mo na. Opo. Ilista nyo. Para wag naman masyadong malungkot ang buhay nyo na hindi kayo kumakain. So yung favorite question nila, mani tsaka monggo. Okay, ganito At yan. tokwa. In moderation. Kasi hindi naman talaga, yun lang ang source natin. Kung ano yung magbe-breakdown na magiging uric acid at maiipon sa katawan. Pag bata-bata pa po, ilista nyo. Pangalawa, syempre hindi naman po pwedeng 1 kilong mani ang inyong kakainin. Sabi nga ni Dr. Arnold, healthy naman yung isang dakot ng mani. Huwag naman po masyadong marami. So, in moderation, kung ano ang alam natin na healthy lang. Okay? So, everything in moderation. Yun lang. Pagdating sa gamutan, Doktora, Opo. I'm sure sa training nyo sa PGH, Opo. sa mga pasyente, sa naibigay sa mga mahirap,
Opo. Dalawa lang ba options natin? Allopurinol, tsaka yung febuxostat? Meron tayong allopurinol, merong febuxostat. Paano pagbigay? Meron pa ba ibang Ganito option? po, ang ating talagang objective ay tanggalin muna yung inflammation. Kasi yun naman po Pamamaga. talaga ang problema, di po ba? Hindi okay. kayo makagalaw kasi masakit. Ang pinakamura naman nating nagagamit na gamot ngayon ay colchicine. Sir, dati Colchicine 3 piso lang eh. Ngayon 4 na piso na po ata. Colchicine, 1 tablet, 3 times a day? Yes po. Ito pa, sir, meron po sigurong, minsan po, may mga instruction, no? Ngayon, sa Philippine Rheumatology Association, meron na po tayong tinatawag na clinical practice guidelines. Para po dun sa lahat ng doktor, pwede po tayong mag-refer dito. Pag inano nyo, tinype nyo po yun, lalabas yun. Kwento nyo nila. Meron dun eh. So, ang dose dun, kasi Okay, yun dose. sir, sa ibang libro kasi, nakalagay every 2 hours. Hindi na hindi po yun. ha, High hindi na dose po. yan, Hindi na po yung ginagawa, okay? Paano na ngayon? 3 times a day, tama kayo sir. 3 3 times a times a day day. lang. Siguro, kung gusto nyo, every 2 to 3 days na 3 times a day, kung mabawasan ng, mahumupa na yung maga, pwede nyong gawing 2 times a day, and then, i-taper nyo hanggang 1 tablet once a day. Ako, kasi minsan... Maintain mo na 1 tablet once a day? Yes, sir. For how Hanggang, long? sa akin po, kasi minsan, yan ang tanong nila. Ang hirap kung ayaw, hindi naman agad makabalik sa'yo. So ako sinasabi ko na, o sige, kung ang budget hanggang 1 week, at least 1 week na wala kang nararamdaman, bago mo itigil. Pero ideal, tuloy-tuloy lang. Sir, minsan kasi kailangang i-follow up, pero kung talagang mawala na yung kirot, pinapayagan ko yung pasyente na pwede siyang tumigil kung wala na siyang naramdaman na Pwede ba, ano mas magandang maintenance sa mataas uric acid? Colchicine everyday or allopurinol 300 milligrams, 100 Kasi sir, milligrams? ganito, Anong chine-check din natin sir, kaya kailangan magpa-check din kayo sa doktor kasi may ibang factors. Minsan po, may ibang kasama na sakit yung pasyente. Okay. So, kailangan i-check din natin na okay po yung kidney, okay po yung liver, di ba? Tapos may mga kaso din kasi sir, Paano kung may sira ang kidney and liver? Anong yun. mas bawal Yung mas kidney pwede? kasi, kung talagang dumating sa inyo na may diferensya na sa kidney at ako po, personally, ayoko kasi masyado nang magdagdag nung tinatawag nating non-steroidal, sir. Yung over-the-counter na Ayaw mo na ng mga ibuprofen. Sir, syempre, safe na Mefenamic tayo. acid. Tapos minsan, sir, hindi naman kasi agad natatanggal dahil matindi na yung kirot, di ba? Anong binibigay yung Pwede- pain reliever? Pwede, Wala sir, na? colchicine, or kung kailangan talaga, pwede tayong low dose na steroids. Kung may kidney problem, sir, ha? Hindi, pero hindi na kayo nagbibigay ng mga Celecoxib. Ako, sir, minsan kasi, ang pasyente, on their own, umiinom na. So ako, sasabihin ko, as needed, kasi hindi ko na masaway, sir, di ba? Pero ideally po, pag talagang sinunod nila na ang ininom ay colchicine lang, umiigi, sir, eh. 4 na Ako piso lang ayoko yun, magbigay eh. ng anti-inflammatory. Oo nga, sir, eh. Kaya lang minsan pag dumating sa akin, nakainom na. Although may mga doktor na gusto magbigay ng Pwede naman, ng sir. NSAID kasi anti-inflammatory Pwede daw. naman, sir. Mababawasan yung inflammation. Pwede naman, sir. Para sa inyo, ano bang maganda? Ako kasi, in my practice, so More far, beneficial na may 1 week siyang anti-inflammatory um, or mas delikado baka ma-ulcer at yun ma-kidney? kasi, sir, case-to-case basis. Oo. Kung ang dami-dami ng iniinom na gamot ng pasyente, kung pwede naman na hindi tayo kung pwedeng hindi magdagdag ng anti-inflammatory, Colchicine ka sa lang. akin, colchicine, and most of the time po, kung masunurin ng pasyente, it works. Magugulat kayo na pagbalik niya, basta sumunod, sir, ha, huwag pasaway. Pag bumalik, nakatungkod, ay, naglalakad na. So, kailan yung allopurinol? Kailan yung Sir, febuxostat? okay, ito. Ngayon, sir, kung talagang mataas ang level, madalas dumarating talaga dito, 7 na, Very high. 8, 7. 9, or 10, okay? So, minsan po, after a week, hindi ko po, sir, sinasabay, no? Sinasabihan ko yung pasyente na pag humupa na yung maga, no? Yung hindi na, sir, pulang-pula, yung nakikita nila, pwede ka nang mag-umpisa ng febuxostat or allopurinol. Actually, halos pareho yung dalawang gamot na yan. Ang by experience lang po, lalo ng ibang rheumatologist,
Sa allopurinol kasi, may mga tao po na Side effect. nagkaka-allergy. Matindi yung allergy. So far, sa febuxostat, hindi pa ako mismo naka-experience na nag-allergy ang pasyente. So sir, minsan may delikadong allergy. So not all. Allopurinol, pwede rin Allopurinol. bumaba yung CBC. Opo. Sir, hindi, sa akin sir, by experience, hindi masyado. Sa allopurinol kasi, ang ginagawa namin noon, kasi wala pa pong febuxostat noon eh, kung delikado at hindi agad makabalik ang pasyente, kasi po, kukunti kaming rheumatologist nun, so minsan ang layo sir, hindi mo mapabalik ka agad. Inuumpisahan ko po sa mababang dose. 100 mg. Yes, sir. 100 once a day. Tapos, kung wala namang nangyari, di masaya ako, sir, saka ko gagawing 300. Ngayon, kung talagang malayo ang pasyente at hindi agad makakabalik, kung merong naramdaman, nagsa-start po ako after a week, sir. Yun nga, nawala na yung inflammation ng mga 40 milligrams. So, once a day. tuloy-tuloy lang to for several years, months, hanggang Sir, sana bumaba. kasi maka-follow up sila kahit man lang every 6 months. Pero Para sana, pag nag-normalize na, pwede natigil. sir, kung depende sa edad, depende sa kaso, depende kung gaano kataas yung uric acid, pero ang mas gusto namin, ma-maintain yung gamot para yung uric acid levels Sa dugo. ay maging 6 and below. Yun ang goal, 6 Yun ang and target below. natin. 1, levels that are low at level na hindi po magkakaroon ulit ng flare. Yan. Yung mataas na uric acid pero walang sintomas, walang nararamdaman. Let's say 8 na walang nararamdaman, pero 8. Kung walang iba, sa akin po, kung walang comorbid yung pasyente, ibig sabihin, hindi siya hypertensive, hindi po Wala. mataas ang cholesterol niya, minsan, ina-advise natin na try mo muna mag-diet. Okay, pero kung ito ay matanda na ng konti at alam mong minsan kailangan talagang honest yung pasyente o matanong mo ng gusto na wala siyang secret na sakit na ayaw sabihin sa inyo. Na namamaga pala yung paa. Kailangan, sir, yun ako, may option. Kung talagang ayaw ng pasyente. Minsan, sir, naman hindi sa ayaw eh. Ano Hindi binibigay lang mo sa ganun? na-explain. Asymptomatic o medyo mild Sir, symptom? sa akin po kung minsan talagang lifestyle pa rin, sir. Ano nga ang lifestyle hindi pa natin nabanggit? Ano Maraming tubig. Sir, yon. Tubig, di ba? Okay. Pwede. Maraming tubig as long as wala po siyang sakit sa puso na kailangan bawasan yung intake Tubig, ng oo. tubig. That's one. Pangalawa, ito po, idadagdag ko talaga, bagong pag-aaral to, meron pong mga nakasulat dyan sa nabibili nyo na high fructose corn syrup. Yung mga debote na juice, Pwede pong basahin ninyong mabuti na wala pong laman na ganyan yung mga kinakain nyo. mga pampatamis na juice yun, di ba? Meron po yang Or yung mga effect. foods, marami Yes, yan, sir. pampatamis. Meron po yung effect sa pagtaas ng uric acid. Oo. Tapos po, sir, importante pa rin ang exercise. Ano Exercise magagawa pa ng rin. exercise sa pagbaba ng uric acid? Sir, for one, talaga, syempre, kung overall health ang pag-uusapan natin, so, mas maganda ang magiging result ng lahat ng bodily functions mo. So, sa akin, basically, hindi na natin mapipinpoint kasi sa ngayon po, kasama na rin ang pagtaas ng uric acid sa metabolic syndrome. So, kailangan talaga overall health. na Anong talaga dose tayo. ng febuxostat mo, Sir, ang Doktora? starting dose natin ay 40. And then, 40 milligrams. Then, sir, yun nga, sana maka-follow up ang patient, ma-check natin kahit every 6 months or 1 year, then we adjust. marami ba kayong nakikitang komplikasyon at merong seryoso ba sa gout na pinabayaan? Sir, kasi yung pinaka nakikita nila, yun na pong chronic tophaceous gout. Pangalawa, imagine ninyo Kidney kung stones, yan kidney ay failure. nasa kidney. Marami din. Kung yan ay mapunta sa kidney. So ako, pag dinidescribe ko sa patient, paano na lang kung di mo aalagaan yan, kung yan ay mag-lodge sa kidney mo. So may Kidney taong may problem. lahi talaga na mataas ang ano? Meron po, sir. Meron talagang bata pa o lahi nila na tumataas ang uric acid or siguro yung enzyme, no, na xanthine oxidase, yung hindi na
yung nag-re-regulate na matunaw yung uric acid, hindi mataas. Napansin ko, sa ibang tao. doktor, mga post-stroke, Opo. nagkakagout. Sir, kasi madalas din, Pag sir. na-stroke, nagkakagout. Kasi po, ang stroke is also a form of stress. Ayan ang dadagdag ko, sir. Hindi lang po pagkain ang nagkokos Ng food uric acid. elevation. Stress din, sir. Bago yan Opo. Pwede ko i-title yan. Stress nagdudulot ng gout? Opo, sir. Yes, sir. Kasi Bakit minsan... siya? Bakit nakakataas ang Sir, stress? sa stress Puyat, level, bakit? sa stress Cortisol. level, sir. So, kung ano mo, it can still trigger a gouty flare. So, pag di ka stress Kaya minsan sinasabi ng pasyente, bawal na nga ako, di na nga ako makakain. Minsan ginajoke ko, kasi naman ginutom ka na ng husto, kaya lalo ka nagsumpong. They don't realize po kasi, sir, na stress can also cause, syempre, alterations, sir, sa So, sa health. final tips is uric acid, CBC, creatinine, yun lang. Opo, make sure, sir, na... Meron bang special pang itetest? Ako sa akin, simple lang kasi ako kung nanggagamot, Okay. lalo na ang mga pasyente natin kasi nanggagaling sa malalayong lugar, Oo, kung sa minsan, probinsya. at minsan lang talaga makapag-check, tinuturuan ko ng gusto. Una sa lahat, diet, di ba? Kung makakapag-exercise, sige, siguraduhin ninyo na yung iba ninyong problema, kung kayo ay hypertensive, kung kayo ay diabetic, kung may doktor na mas malapit doon, siguraduhin ninyo na okay ang blood pressure nyo, okay ang inyong asukal, di ba, na-check nyo. Sa akin, kasama na dyan ang healthy living. Yung pagkain kasi, lagi kong sinasabi sa kanila, alam nyo naman po kung ano yung healthy. So, yun lang, dadagdag ko, yung high fructose corn syrup, na lately nasisisi nila. Siyempre, sir, yung alak. Kasi pag alak, kasama ang Soft pulutan. drinks. Alam niyo Solid naman din, ang diba? phosphate, sir, di ba? Kita niyo, panlinis nga ng CR ang soft drinks. Ano na lang sa tingin ninyo? Baka may magalit sa akin dito. Maingat ako sa mga kaya ako. Okay, Alam niyo, di ba? Kung ano ang delikado, sakin, alam niyo naman. Kaya kung Okay. gusto nila, wala tayong magagawa. Pero, Pareho guide naman lang tayo. sinasabi. Guide Okay, lang tayo. thank you so Okay. much. I think kompleto na yon sa gout. Pa-check sa rheumatologist nila. Opo, kahit po sa ano, Sa other doctors nagle-lecture naman po Oo. kami. Pag napanood ng mga Kailangan ibang lang- specialist to, kaya na nila Opo, gamutin. opo. May lectures kami talaga. May guide naman kami. Minsan lang talaga yung pasyente, maniwala kayo sa doktor nyo. Maniwala kayo, oo. Okay Thank you po so yun. much, Okay? Dr. Bini. Thank you Mina. din po.